Akala mo pang display lang? Diyan ka nagkakamali. Ito ang Ford Everest Sport SE 4x2 or Special Edition. Ang SUV na may forma, power at presence sa daan. Check mo tong harap. Merong black grille LED headlamps at sport badging. Lodi sa forma no? Kahit nakapark pa lang, astig na agad. Under the hood, may 2.0-liter turbo diesel engine na may 170 horsepower at 405 Nm of torque. Ibig sabihin, malakas sa hatak, tipid sa diesel. Perfect sa long drive o sa araw-araw na biyahe. May 20-inch black alloy wheels, LED tail lamps at power liftgate. Kaya kahit simpleng alis, premium ang dating. Sa loob, iba ang ambience dahil may leather seats, 10-inch touchscreen with Sync 4A, wireless Apple CarPlay, Android Auto at wireless charger. Techy no, pero classy, comfortable kahit long trip. May dual zone climate control, 7-seater cabin at spacious cargo area. May 7 airbags, rear view camera parking sensor at mga smart features gaya ng hill launch assist, traction control at rollover mitigation. Ito ang Ford Everest Sport SE 4x2. Astig sa forma, panalo sa performance. Kung akala mo nakita mo na lahat, subukan mo munang i-drive to. Baka dito mo mapasabing ibang klase si Everest. What's up mga 4D no? Magandang hapon sa ating lahat. Ikaw ba ay nagbabalak bumili ng Ford Everest SE? Bagay na bagay sa iyo yung video na to. Kasi itutur ko kayo kung ano mga bang meron ang isang Ford Everest Sport SE. Let's go! Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips. So, let's start. Start muna natin yung engine, tapak sa brake, then push button naman yan. So, makikita natin once na nag-green siya, pwede mo na siyang i-start. No? So, nandito tayo sa loob ng Ford Everest Sport Special Edition. So, ano-ano nga ba yung mga features na meron siya? Let's go. Unahin na natin yung mga automatic. So, ano-ano nga ba yung mga automatic na meron siya? Una, yung ating rear view mirror is auto-dim na siya. So kapag nade-detect ni Everest Sport SE na naka-high beam or maliwanag yung ilaw sa likod, automatic nagdi-dim yung ating rear view mirror para hindi masilaw yung driver sa reflection ng ilaw galing sa likod. Pangalawa, meron tayong automatic crane sensing. Kung mapapansin natin, may level yan ng droplets from 1 to 3 droplets. So dito, kapag mataas yung droplets, mas aggressive or mas sensitive yung ating wiper. So kapag nade-detect niya na umuulan, siya na po yung kusang nag-wipe ng ating windshield. Dito sa ating headlight, yan, turn off, parking light, automatic, saka yung manual turn on ng headlight. Dito sa ating manual turn on, dito sa ating automatic, si Everest na yung mag-a-adjust kung anong ilaw yung kailangan niya. Let's say for example, no, madilim na-detect ng ating sasakyan na madilim na, automatic siya na po yung nagbubukas ng ilaw. So kapag na-detect niya naman na maliwanag na, siya na rin yung automatic magpapatay ng ating ilaw. Sa level ng ating headlight, makikita natin dito merong adjustment ng level ng ating ilaw. So pwede mo siyang ibaba and pwede mo rin siyang itaas. Yan, dito meron tayong tailgate button kung gusto mong buksan, fog light, front fog light, and rear fog light. Meron tayong controls dyan. Dito sa steering wheel settings or features, meron tayong cruise control. No, sa cruise control, wag tayong malilito. Merong dalawang klase ng cruise control. Merong adaptive cruise control at meron namang normal cruise control. Dito sa ating cruise control na nandito sa loob ng ating Everest Sport SE ay normal cruise control. Yan. Meron din tayong voice command. So pagdating dito sa unahan, equip tayo ng wireless charger. So ipapatong mo lang dyan na magcha-charge na siya. So if in case naman na hindi compatible yung mga phone natin sa wireless charger, meron kang Type C at USB port dito. So pwede kang mag-charge.
Sa aircon, dual climate control na yan. Yan. Ating shifter. Sa ating shifter, may pinipindot yan dito para ma-unlock mo siya. And meron din tayong manual mode. Sa manual mode, pwede kang mag-shift ng gear up to 6 speed, no? Kumpara kay 4x4 na merong 10 speed, dito ay meron lang tayong 6 speed sa manual mode natin. Yan, pag mag-shift, manually shifting ng gear, meron tayong plus and minus na dito. So dito na tayo mag-shift ng gear from lower to higher, no? From primera, segunda, tercera, kwarta, dito na siya. Pagdating naman sa selectable drive modes, meron tayong 4. Check natin. Selectable drive modes, meron tayong normal. Normal for city driving. Eco for fuel efficient. Then yung tow and haul kapag may hila-hila tayo, pwede tayo dito. And then especially tagulan na, ito naman yung ating sleeper mode. So magagamit mo siya pag madulas ang kalsada, maputik, malakas ang ulan. So pwede mo siyang gamitin kasi once na yan yung gamit natin, automatic na rin po naka-on yung ating traction control. So pag ibabalik nyo siya, click-click nyo lang hanggang mapunta siya ng normal. So dito, ang meron tayo pagdating sa handbrake, yung handbrake natin is electronic handbrake na siya. So pag gusto mong itaas ang yung handbrake or engage, taas lang. Then kapag gusto mo naman siyang ibaba, tapak sa brake, then push. Yan, so wala na exclamation point natin, no, yung indication ng handbrake natin. So tataas ko siya. Yan, so naka-handbrake na siya. So ang kinagandahan dito, once na hindi ka tumatapak sa preno, kahit pindutin mo siya, hindi yan bababa. So kung sakali may kasama kang bata, then pinindot niya, safe na safe pa rin, no? Naka-handbrake pa rin siya. So let's go. Punta naman tayo sa engine. Pagdating sa engine, so kung mapapansin natin, napakatahimik ng engine niya kahit na diesel engine siya. So yung naririnig natin ingay, yan yung pump ng aming motor. So check naman natin yung kanyang likod, no? So kapag bumili ka ng brand new na Ford Everest Special Edition, so yung mga tools mo ay nandito sa likod. Meron kang scissor jack, tie wrench, at yung iyong early warning device, magkasama na yan. Ito, baka magtaka kayo kasi wala na siyang button ng ating fuel door. So ang gagawin lang natin pag gusto natin magpa-diesel is unlock lang natin yung pintuan natin, then pipindutin na lang natin dito sa labas. Yeah. For the diesel capacity, we have 80 liters maximum, no? Maximum capacity. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.